beloved Boss Mike Cervera. Bumagsak na bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ngayong gabi. Sa panayam ng Super Radyo DZBB, sinabi ng hepe ng Isabela PDR-RMO na bumagsak ito matapos dumaan ng isang dump truck. 6 ang dinala sa ospital, kabilang ang isang bata. Hindi naman makita ang driver ng dump truck at sa post ng DPWH. Huwag nyo na sisihin yung dump truck. Sisihin nyo sino may gawa niyan. Actually, alam nyo po ba kung ano istorya nito? Kwento ko lang ng saglit, Ang kwento po niyan, noong 2014, inumpisahan at inumpisahan ho yan ng Pinoy administration. Hindi po natapos yan, mga kababayan. Itinuloy-tuloy ng Duterte administration. Tinuloy ho yan. Natapos po nila ng 2019. Opo, 2019 na. Makaraan ho ng wala pang 2 taon, mga kababayan. Aba, eto na yan. Nagkaroon na ng problema. Opo nagkaroon ng problema. Ngayon, nagkaroon ng problema, hindi madaanan, mga kababayan. Late na ho yan na ito'y tinututukan sana ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na maiayos o mapatibay. Ano po? Ngayon, mga kababayan, ayan ang nangyari. Di ba? Ngayon, isisisi na naman kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Sasabihin nila, yan ang proyekto ng Build Better More. Samantalang, mga kababayan, kasama ho yan sa build budol ni Digong. Kita nyo, mga kababayan, grabe. Sabagay, kasi nga, siguro sa norte, kaya hindi nila tinitibayan. Yan na nga lang, mga kababayan, ang natapos nila, palpak pa. Nakuha nyo, mga kababayan? Yan na nga lang ang natapos na proyekto nila sa build nila, palpak pa. Alam niya, mga kababayan, kita nyo, merong na-injury na bata. Di po ba? Kawawa naman at marami talagang mga mga nadamay dumaan yung dump truck. Siguro, hindi pa pwedeng dumaan, pero dinaanan. Kaya lang, mga kababayan, hindi naman dapat naaabot na dyan. Di ba? Kung tinibayan na nung una pa lang na tinapos ng administrasyon ni Digonyo. Di po ba? Nakuha ninyo? Mga kababayan, kasi ikakatwiran at ililuunan na naman ng mga DDS yan. Ewan ko lang. Kung ano masasabi ni Libayan. Di ba? Si Libayan kasi, mga kababayan, siyempre maraming alam. Di ba malapit sa inyo yan? Isabela? Kung taga Baguio ka, kung totoo lang na taga Baguio ka, mismong taga Isabela yan. Ha? Tingnan mo. Anong ginawa niyan? Sino? May proyekto. Si Digong. Anong gagawin mo dyan ngayon? Siyempre, tatahimik kayo dyan. Tama po ba? 2 lang gagawin nila. Tatahimik at ibibintang kay Pangulo. Yun lang ang gagawin ng mga yan. Maniwala kayo. Di ba? So yan ang nangyari. Yan sabi nga dito Mark Villar. Yan na nga yun. Yan ang problema kasi, mga kababayan Diba? At ayun, nilibayan, taga Isabela, taga Bagyo Aya. Love ko. At ewan ko. Nanay, pambansang nanay, ewan ko. Sige. Cagayan Valley, pinayuhan nito ang mga motorista na magdoble ingat at patuloy. Yan, mga kababayan, kita nyo. Gusto nyo makita? Ito yan, Nasaan na yan, Boss Mike? Patingin. Ito. Ito yata yan. Ayan po, mga kababayan, tanggalin ko lang yung sound. Ayan Mga kababayan, tignan ninyo yung tulay na yan, Yan po, Yan ang tulay na yan. Ngayon, ayan na. Dati po, ito yan, maganda naman talaga. Di ba? Maganda. Ang daming nga bumibilib dyan,
Akala na talaga nila world class yung datingan eh. Ha? Ngayon, eto na mga kababayan, tignan ninyo. Ayan. Yan po yan nung itsura nung natapos nila noong 2019 at ngayon eto na. Bagsak ang tulay nila. Grabe, may napitpit na mga sasakyan at may na-injuring bata pa. Ha? Grabe, no? Tingnan nyo yung truck, naisalat pa imat. Naisalat, Ay, naku, grabe, kawawa naman, Alak ng Nakay! Kayo, mga kababayan, substandard, Siguro, yung mga materialis dyan, binili sa China. Nagtipid sila ng husto. 600 million pesos ang ginastos dyan, mga kababayan. Tapos, mga kababayan, eto na ang itsura niyan. Sino na naman na mahihirapan dyan? Siyempre, si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, substandard talaga yan. Pero kawawa, nag-viral ang isang ang video ng isang mama. Tignan nyo mga kababayan, Grabe, Ka-acid naman. Ito yung nag-viral, palabas natin. Air off natin, Umabot na ng 887,000. So guys, maraming salamat sa pag-share ninyo. So sir, kumakarga lang nasa doon yung motor niya sa kabila. Ayun, Ayan mga kababayan, pinagkaguluhan ang project ni Digong. Natulay. Na talaga naman karimari-marim ang kinahinatnan. Parang pagmumukha lang ni Digong ang nangyari diyan. Para bang na-aksidente ng 10 beses. Eto mga kababayan, kita nyo, Wala stick, Yes ma'am, sa Kabagan po, going to Santa Maria po. Ito po, along dito po is Kabagan po ito. Doon po yung sa Santa Maria. Santa Maria, Kabagan. From Santa Maria, tatawid ka papuntang Kabagan. Pag nasa Kabagan ka, tatawid ka papuntang Santa Maria. Diba? Si Digong, saan kaya papunta? Boss Mike. Sa Kampusan to. Puta. Diba? Dito, Santa Maria. Papuntang Kabagan. Kabagan, papuntang Santa Maria. Si Digong, papuntang Kampusan to. Eto, tuloy. Yan ang makasag kinalayan mo, sakit ka. Payong na. Si Alvin, marami. Wasak mga kababayan Nag-build na mga yumayaman yun. Diba? Galing na engineer. Grabe mga kababayan. Ito yan itsura. Ito. Pasok natin to, boss. Ito. Pasok natin. Wait lang. Ito na lang. Ito. Ito yan mga kababayan. Ayan mga kababayan, yan tulay na yan mga kababayan. Para kitang-kita nyo. Parang ang nipis-nipis ng mga pundasyon no? Tignan nyo yung mga paa kung inyong mapapansin. Ang ninipis, Samantalang yung mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, yung dalawang parang paa na yan, mga kababayan, buo yan. Buo. Kaya nga nung araw, mga kababayan, natatakot kaming lumabas Bakit? Kasi nauuso yung kumaw. Alam niyo yung kumaw? Kikwentuhan kami ng nanay ko. Lalo-lalo na yung lola ko. Huwag kang lalabas, matulog ka. Pagka meron dyan yung kumalembang na ice cream, yung sorbetes ba? Yung sorbetes. Huwag kang lalapit. Oo. Alaon na ka, isa ko na ka, iyunag na ka, Jay, awit-awit na nga ako, karitilya. Putat siya, sabi ng lola ko yun. Tsaka nanay ko, matatakot ka talaga. Pag may kumalembang na sorbetero, Pag kumalembang na, yung kalembang ng sorbetero, mga kababayan, takbuhan na kami sa loob ng bahay. Di ba? Totoo. Tapos gagawan pa ng kwento ng mga lola. Hang kayo, umas asideg dita. Ata naguni jay kwanan, kampana na nga baset, kunana, ay, kumunod kayo pala, naglamang kayo.
Yung pala mga kababayan, maisip-isip ko. Ayaw lang nilang gumastos. Ayaw tayong pakainin ng ice cream. Tapos may kwento pa yan. Ano sabi ng mga matatanda? No, insako na ka. Kapag sinako ka niyan sa loob, ayan, no, sasako ka tapos ipapasok ka sa loob ng karetelya. Akala mo ice cream yung laman yan. Hindi, walang laman yan. Sako, isasako ka. Tapos, ilalagay ka sa loob. Tapos, padaraon na ka. Ikatun na tadaram. Di ba? Tapos, itinag na ka dyan, aramidong narangtay. Mga kababayan, paniwala rin kami nung bata kami niyan eh. Sino nakaranas niyan? Di ba? Nakitam, dagi dyan nagdadakkel nga. Saka itirangtay. Kuna na. Naku, sangapulo nga ubing ti iragragragdad ka. Itintinlag da. Kuna na. Mga kababayan, Grabe, no? Tapos nung medyo naisip-isip ko na at mag-grade 5 na ako. Putik na yan, nadali tayo ng mga lolo't lola natin. Nadali tayo. Di ba? Putik na yan. Naisip-isip ko. Yari tayo. Mga nga, nadali talaga tayo. Di ba? Pero nakuha ko naman, ayaw lang nilang gumastos. Saan? Sa pagbili ng alin? Ng ice cream. Kaya kailangan pag kumalembang na, abay, tago ka na. Siyempre, lit ka sila. Bawas sa, gastos. Putik alam nyo mga Ilocano, di ba? Pag hindi libre yan, wala. Tayo ako na Di ba? Eto na yung litrato, yung video, tignan po ninyo. Yung mga paa po ang ninipis. Saan po kayo nakakita ng ganyang paa? Kininipis, mga kababayan. Ang liliit, parang napolyo yung mga paay. Etong project na tulay, ni Digong, mga kababayan, parang napolyo yung mga paa ng tulay. Talagang sobrang tinipid nila, Parang poste lang ng Meralco. Saan ka nakakita ng ganyan tulay? Ano ba? Sino ba dadaan dyan? Kita nyo, mga kababayan, Grabe, no? Di ba? Okay, ganda naman talaga eh. Pag tinignan ninyo, maganda. Kaya lang, parang gawang China. Na mga kababayan, parang gawang China nung way back 30 years ago. Pero ngayon, in fairness naman, marami na ngayong mga gawang China na talaga namang, pang-export na talaga nila. Pero dito, mga kababayan, parang ginago tayo. Ginago tayo ng mga gumawa nito, mga kababayan. Kung sino man ang may proyekto nito, kung sino man ang nag-approve nito, wala nang iba kundi si Diguño at si Mark Villar. Di po ba? Silang dalawa, mga kababayan. Ang DPWH secretary noon, si Villar. Tapos, mga kababayan, si Digong ang presidente. Kita nyo, alangan naman na isisi nyo kay Lenny. Hindi naman siguro dapat, Grabe, ganda, Yan po ang tulay na bumagsak, mga kababayan. At may mga nasira. Ayan, si Kuya, Kuya, bigyan na kita ng sound. Paliwanag mo nga yan, Ating panibago na naman vlog. At ngayong araw, ating naman bibisitahin itong iconic bridge ng Isabela. Iconic daw, mga kababayan. Kita nyo? Iconic daw yan, di ba? Diba iconic? Usod natin. Ayan na, dito tayo. Yan. Sige, tuloy, Kuyang. Kuyang. Na makikita sa probinsya ng Isabela. Yako, mga kababayan, usod na uli. Yan. Ugnay ng tulay na ito, ang munisipalidad ng Cabagan at Santa Maria. Yan yon, mga kababayan. Cabagan at Santa Maria, nagkukonekta silang dalawa. At tinapa. Lugar na sagana sa tanim na mais at palay. Ay, syempre nagagagat tao dita. Basta Ilocano, di ba? Sagana talaga yan saan, mga kababayan. Ito pagkakaiba, wag masasaktan yung iba rito,
Magsasabi lang ako ng totoo ha. Ang mga Ilocano, mga kababayan, masisipag talaga magtanim ng palay, mais, at sibuyas, kamatis, talong, okra, marami pang iba. Ganyan po mga Ilocano, mga kababayan ha. Ngayon, kung pansinin ninyo yung mga nagrereklamo, karamihan Bisaya eh. Karamihan taga Davao eh. Di ba, mga kababayan? Yan po ang kaibahan. Di ba? Kaya tingnan ninyo, mga Ilocano, marunong, nagrereklamo ba? Putik, sasabihin nila, magrereklamo kami. Ayan lang sa likod bahay namin eh. Andyan lang sa likod bahay namin yung mga palay, mais, sibuyas, kamatis, talong, okra, ampalaya, saluyot. Ay nako mga kababayan, hindi nagugutom yung mga Ilocano. Bakit? Nagagagarod. Diba? Masisipag. Basta Ilocano, naturod pudot. Tama! Alam mo ibig sabihin nun? Basta Ilocano, matibay sa init. Oo. Wala yung mga init-init. Kita nyo yung mga Ilocano, ang iitim, Diba? Napaka-iitim karamihan. Bakit? Kasi nga laging nasa ilalim ng sikat ng araw eh. Wag po kayo masasaktan, Tingnan nyo yung mga Bisaya. Diba? Yan, mga Bisaya. Mapuputi. Tingnan nyo ako, nalahian ako ng Bisaya, kaya maputi ako eh. Oo! Ito kasi Sabi ng tatay ko, napakaluwag ng lupa natin. Oo, sa Bisaya. Kung ano yung matatanaw mo, yun yung lupa natin. Napakalayo naman, mga kababayan. Tapos, nandito tayo sa Maynila, Totoo naman, mga kababayan. Maluwag talaga, pero hindi tinataniman. Sabi ko sa tatay ko, sadot ka. Kung dito mo lang naging lupa yan sa Ilocos o kaya dito sa Pangasinan, pating na, punong-puno ng tanim yan. Kaso nandun mga kababayan wala talaga. Diba? Kaya, huwag na kayong magtaka kung maraming Bisaya nagrereklamo saan? Sa 20 pesos na bigas. Kasi hindi naman sila lahat. Hindi ko po nila lahat Kasi mga kababayan, unang-una, syempre, kabandaan nila si Digong. Diba? Bisaya, yan, hanggang Mindanao. Kaya ganon, hindi natin masisisi yun. Pero tignan sana natin yung mga katangian ng mga Pilipino kung bakit sila nagrereklamo, yung iba, karamihan, hindi. Yun yung kasi masisipag, di po ba? Yung nanay ko lang mga kababayan dito sa Maynila, punong-puno ng paso yung paligid ng bahay namin. Doon lang doon lagi nagtatanim. Ewan ko ba, bisyo na yata ng mga Ilocano yung yung pagtatanim ng kung ano-ano. Bisyo na yata nila yun yung tita ko nga lang sa Amerika. Pumunta ako mga kababayan. Biruin ninyo, parang hindi ako pumunta ng Amerika Parang nasa Pangasinan pa rin ako kompleto. May patani, may upo, mayroong kamatis, ampalaya, saluy, kompleto. Sabi niya, ayan hindi mo mamimiss ang mga gulay rito. Tignan mo yung paligid ko. Lahat yan, meron. Kasi nga mga kababayan, kung ayaw nyo nang bumibili, pwede namang magtanim. Yan po ang katwiran ng mga Ilocano. Siguro meron din. Di ba? Yung mga Bisaya, nakikita ko naman, masisipag din. Marami din naman. Pero yung mga nagrereklamo talaga. Kasi galing ako ng Mindanao. Galing ako ng Mindanao. Nung pinuntahan ko yung tinanggal na DILG secretary. Di ko nababanggitin yung pangalan, Basta yon, pinuntahan ko. Ang talim niya, mga kababayan, sa may Marbil to, sa Marbil. Putik na yan, mga kababayan, Puro mga, kalamansi. Marami, ang daming mga gulay. Pero yung iniinom niya, fresh laging, kalamansi juice.
Kaya nga ho malakas ang immune system nun eh. Ganun po. Kaya mga kababayan ko, magpansin-pansin kayo. Oo. Napunta na tuloy tayo sa pagtatanim. Ano na? Kaya naman ganun na lamang kaimportante ang tulay na ito sa mga kababayan nating nakatira dito. Siyempre, napaka-importante ng ginawa sana. Pero nga mga kababayan, substandard yan mga kababayan. So alam nyo na mangyayari. Si Pangulong Bongbong Marcos uli ang mamumroblema. Yung iniwan ni Digong na ginawa niya, na palpak, sinayang ang 600 million pesos, mga kababayan ngayon. Si Pangulong Bongbong Marcos ang aaksyon. Di po ba? Our beloved Boss Mike Cervera.